Okay? Okay, so good afternoon. Now, for today's lesson, we're going to discuss about our first topic in marketing, which is about developing marketing mix. Okay, so before we start with our lesson, I want to ask you a question about how can we develop a marketing mix? No, ano nga ba yung mga tips and tricks, no, na pwede natin gawin in order for us to develop a marketing mix? Okay, girls, here is the definition of marketing mix. When we say marketing mix, it means a strategic framework that encompasses the 4 P's, okay, of marketing, which are product, price, placement, and promotion. Itong elements na to, guys, these are usually used to market a product or service which is effective, no, and can generate a revenue. Pag sinabi nating revenue based from your lesson, no, it means kita ng negosyo. Okay, now for our topic, which is developing marketing mix, no, sabi nga kanina, the meaning of marketing mix is strategic framework. Okay? Ano nga ba yung mga strategic framework na pwede nating sundin in order for us to develop a marketing mix? Okay? Para makapag-generate ng income, para makapag-generate ng revenue, and para makagawa ng product, ma-market ang product effectively, even the services. Okay? So, here are the elements, no, the 4 P's, no, of marketing na tinatawag. Okay, girls, isusum ko lang to ng kote para makita nyo po. So, number 1, we have the product. Yan. Pag sinabi nating product, this is the first element in marketing mix. Ito yung unang-unang element ng marketing mix, no? This is also known as 4 P's of marketing, ha? After identifying a need in the market, a company may already have a product that is capable of satisfying the needs of the customer. Okay? So, ulitin po natin pag sinabi nating product, this is one of the element or the first element of marketing mix wherein ito mismo yung binibili ng mga customer. Ito mismo yung kanilang binabayaran sa inyo. Okay? Now, let's answer the following question that leads us or that may lead us on how are we going to conduct a market para sa ating mga produkto. Guys, number one question, what is the product's function, appearance, quality, design, and feature? Okay, even the packaging and brand. Ano-ano nga ba yung mga functions ng product na binibenta mo? Okay? Ano-ano nga ba yung mga benefits, no? Halimbawa ako, bumili ako ng sabon. Okay? Halimbawa, bumili ako ng sabon. Ano yung benefits sa akin ng product? Okay? Hindi kasi po pwedeng magbebenta lang kayo ng sabon without knowing or without explaining what would be the benefit of the product na kailangan ninyong ibenta sa mga tao. Okay, let's say for example, yung mga nga lang sa mga commercial, yung like Safeguard, 99.9% that kills germ. Okay, or 99.9% germ has been killed by alcohol, sabon, diba? And then, when it comes on the appearance of the product, is it pleasing ba? Magugustuhan ba ng kliyente o ng customer yung product mo? 'Di ba? Yan yung isa sa mga tinitingnan, guys. Of course, the quality itself, no? So, let's say for example, meron tayo ditong sabon. This is the packaging. 'Di ba? Appealing ba yung packaging ng produkto mo? Baka naman nakaano lang siya, nakabalot lang siya sa plastic. Tapos binibenta mo sabon po, no? So walang makakagusto niyan. 'Di ba? The quality itself, 'di ba? The value of the product na binibili nila, of course, dapat maramdaman ng customer na yung value ng money nila is worth it kapag binili nila yung produkto na yan.
Okay? Next, another question. What need does it satisfy? Ano ang pangangailangan ng isang customer na ikakasatisfy niya kapag binili niya yung produkto mo? Diba? So, kumbaga guys, this would lead to the psychological ng isang mamimili. Let's say, for example, ang mamimili gustong magpaputi. Siyempre, dahil gusto niyang magpuputi, bibili siya ng mga sabon, ng lotion, at ng iba pang produkto na pwedeng magpaputi. Tama? Ano pa? Let's say, for example, ang customer gustong bumili ng piyesa ng sasakyan. 'Di ba? Kung yung piyesa ng sasakyan na ibebenta mo ay masyadong mataas, kumbaga, mataas yung the cost, masasatisfy ba yung client na kahit bilhin niya yan is hindi madaling masira? Diba? Kaya nga karaniwan kapag bibili tayo ng sapatos, mas maiging bumili tayo ng mas mahal kasi matagal natin siyang magagamit kesa sa bumili tayo ng halagang 200, 300 or tag 150 ganyan. Tapos eventually after 3 months kailangan mong bumili ulit kasi sira agad. Okay? In answering the question number 2, will the product that you are selling will satisfy the customer? Okay, is the service that you are providing, yung order nila sa'yo na service, isa-satisfy na ba nito yung needs at saka yung want ng customer mo? Number 3 question that you're going to answer, what value does it offer to the customer? Diba? Ano yung value nito? Does it worth for the money? Diba? Would the customer be happy when it comes on buying your product? And then number 4 question, what makes it unique? Diba? Anong meron yung produkto mo nang wala sa iba? Guys, yung number 1 na kailangan yung titingnan. Diba? How will you make a market of your product if you cannot explain the uniqueness of the product na mayroon ka? Okay? So, yun yung pwede nyong tingnan. The uniqueness of the product and at the same time, what is the value of the product na bibilin nila sa'yo? Even the services, is it unique? Kakaiba ba siya? And even though kakaiba siya, will it satisfy the needs and wants of the customer or the client? And lastly, number 5, what is it unique or what is its unique selling proposition? Pag sinabi nating unique selling proposition, it means that what are the add-ups? Okay? What are the add-ons of your product? Okay? All this must have answered with product target market in mind. Yung mga target market ninyo, let's say for example, magtitinda ka ng diaper. Of course, ang target market mo dyan, mga babies. Yung mga mami na may babies. Diba? Kung magtitinda ka ng pampaputi na sabon, okay? Ang target market mo dyan, mga babae. Okay? Yung mga lalaki na gustong magpaputi. Kung ang target market mo naman, o ang produkto mo naman ay shampoo, of course, general ang target market mo dyan. Kasi lahat tayo naliligo. Tama po ba? Any changes in any of the product features or attributes may necessitate a consequence that will change in one or all the other elements. Okay? So, under the product, guys, okay? So, under the product, guys, always remember, no? That in order for you to have a good market of your product, is dapat nasasagot itong limang katanungan na to. Okay? Now, let's go on now with the packaging. Okay, I have here an example. Let's say for example, this one. Okay. This is one of the, actually, ito ay freebie lang. No, dun sa nakuha ko na free item from my affiliate. So, this is one of the example of day cream. Okay? Appealing ba siya? Is it clean na tingnan? Is it clean tingnan? Diba clean tingnan yan? So, dapat yung product mo,
yung packaging niya, clean tingnan, maganda yung design ng packaging, and at the same time, appealing kay customer. Okay, kasi alam niyo, ang unang tinitingnan ng mga customer dyan, kung malinis ba yung packaging. Pag malinis ang packaging, meaning to say, okay yung product. Diba? So, the packaging itself serve or contain and protect sometimes the identity of the product. No? And from that packaging, madali ring na-identify yung pinopromote mo na product. Okay? Here's why. Una, a packaging protects the product, okay, and route to the customer. Pangalawa, pag sinabi kasing packaging, alam na kaagad, ipinakikilala na kaagad sa packaging pa lang. Let's say for example, nagtinda ka ng baso. Okay? Eh yung baso mo, yung lagayan ng baso mo, wala siyang lagayan, wala siyang packaging na maganda. Basta baso lang. Ang tawag sa kanya, generic. 'Di ba? Very ordinary and generic. Hindi mo alam kung saan galing. Hindi mo alam kung sino ang nag-produce. Hindi mo alam kung sinong nag-manufacture. Kasi walang packaging yung walang magandang packaging. 'Di ba guys? Number 1 na nakakapagpadagdag din ng ganda ng isang produkto ay yung kanyang packaging. Okay? Let's say for example, bumili ka ng sabon. 'Di ba? Kung ang sabon mo ganyan lang. Example lang po ito ha. Kasi, ang packaging ang isang dahilan para mas nakikilala siya ng customer. Whoop! Eh kung ganito lang yung sabon na binili mo, tapos nakalagay lang siya sa isang lagayan, let's say for example, plastic. Teka, kukuha po ako ng plastic. Eto. Tatanggalin ko lang yung laman ng plastic. Para mas maintindihan nyo po, no? Maglalagay tayo ng sabon sa isang plastic. Okay, so let's say for example, bumili ka ng sabon tapos nakaganyan lang siya sa plastic. Wala man lang nakalagay kung sino yung manufacturer, kung anong pangalan ng sabon, 'di ba? So does it look appealing? Makikilala ba siya? Hindi. So si packaging ang isa sa dahilan kung bakit nakikilala ang isang produkto. Ay, kagaya na lang ng Safeguard. Makita mo pa lang yung kulay puti. 'Di ba? Ay, Safeguard 'yan. Okay? Halimbawa, Palmolive. Ang Palmolive may iba't ibang kulay ang box niyan eh. May pink, may green, may orange, pero alam mong Palmolive 'yun. 'Di ba? Kasi may nakalagay Palmolive. 'Di ba? Okay, another one, reason kung bakit dapat may packaging ang isang produkto. It makes the product or it is the storage of the product and display more practical and effective. 'Di ba? So, kumbaga, hindi basta-basta nakakalat lang yung produkto na meron ka. Nakalagay lang sa isang tabi, nakalagay lang sa estante, no? Nagiging anong tawag dito, practical yung storage mo kasi maayos siyang nailalagay sa mga stante, sa mga lagayan. Unlike, kapag ganito yung produkto mo, tapos ganyan lang yung lagayan niya, yung packaging niya, parang ang hirap-hirap niyang iayos, no? Nakaganyan lang siya. Paano ba? Ilalagay mo ba pa sa bit? Bubutasan mo pa ba? Pero pag may packaging ka, napaka-practical ng storage. Okay? Next one, another reason why a product must have a packaging is to preserve the product for further customer use. 'Di ba? Kaya kung napapansin nyo yung mga klase ng sabon o iba't ibang klase ng produkto, may mga packaging, 'di ba yan sa supermarket pag maglalakad kayo? Pagka nag-ikot kayo sa supermarket or even sa ibang mga store, hindi siya madaling masira. Parang ganon. Okay? Hindi siya basta-basta nasisira, hindi siya basta-basta napapasukan ng mga dumi, kasi nga, okay yung packaging niya, nakaseal siya. Nakuha po? Okay, so those are the 3 reasons kung bakit dapat may packaging ang isang produkto. Okay, naka 2 types of marketing mix na tayo. Number 1 is the product, number 2 is packaging. Now, when you are deciding on the package, guys, no?
when you are deciding on the product packaging, ito yung mga dapat na i-consider natin. Number 1, how much quantity of the product should be contained in the package? Okay, para hindi ka naman lugi. No? Gaano ba kadami yung produkto na dapat meron sa isang package? No, baka kasi sa isang packaging, hindi siya applicable sa costing mo. Naglagay ka ng 5 sa isang packaging tapos yung costing mo masyadong malaki. No? So, i-consider mo yung quantity or dami ng produkto na dapat ilagay sa isang packaging. Let's say for example, yung sabon. Isang bar ng sabon lang kasya na sa isang box, sa isang sachet. Yung shampoo, di ba may 3-in-1 na shampoo na nga eh. Yung kape may 2-in-1 na din. Okay? So, yung quantity of product. Okay, that is one that you should consider. Number 2, what physical attribute should be or should the packaging have to facilitate customer use? Okay? Ano bang attributes ng packaging ang kayang i-facilitate yung tamang paggamit ng mga customer? Okay? So, yun, number 1 na yun. And also, the appeal of your product from that packaging. Baka naman kasi, yung seal, meron akong kakilala guys, nagtitinda siya ng bagoong. Yan, bagoong, no? So, yung packaging niya maganda. Maganda yung packaging niya. May logo, may pangalan. But eventually, no, nung may umorder sa kanya, pagdating sa customer, yung kanyang produkto, hindi maganda yung pagkakasil, tumapon ngayon, 'di ba? So, example lang po 'yun. Okay? So, kumbaga dapat yung produkto mo sealed and at the same time secured. Para pag dumating na sa customer, pag bibili ng customer, sigurado siya na ay walang damage yung product na nabili ko. Sigurado ako na masasatisfy ako pag ginamit ko to. Sigurado ako na masarap to pag kinain ko. Sigurado ako na puputi ako pag ginamit ko to. Tama po, di ba? Okay. Next one. Number 3 that you need to consider when you are going to put a packaging for your product is what legal requirements must the package comply with? Ano ba yung mga legal? Kasi guys, ang business, it has its legalities pa rin. Hindi pwedeng basta ka magtatayo ng negosyo nang wala kang permit. Tapos maglalagay ka pa ng packaging sa negosyo mo or sa product mo without a permit. Lahat po yan dinadaanan ng business. So, para walang hassle when you do the marketing for your product is you need to know what are the legal requirements na kailangan mong i-comply. Okay? Next, number 4 po. What is the most appropriate shape of the product? Ayan na. Nag-uumpisa na. 'Di ba? Gumagawa ka na ng produkto. So, yung packaging mo, dapat appropriate siya doon sa shape ng product na ilalagay mo. Baka naman, kapag halimbawa, naglagay ka ng sabon sa plastic, tas ang laki-laki ng packaging mo, yung laman niya, ganyan lang. Guys, alam nyo, sa panahon ngayon, napapansin ko, may mga produkto na nung araw, ang dami-dami sa isang lagayan, no? Kahit malaki siya. Pero ngayon, dahil sa mahal ng bilihin, nagbawas na rin sila ng quantity of product inside the packaging. No? So, always look at the, the value. And always look at the appropriate shape ng product na dapat na ilalagay mo sa loob ng packaging. Baka masyadong maliit yung produkto, masyadong malaki ang packaging, ay isipin ka agad ng bibili, ay lugi ako. Ang laki ng packaging, ampaw, parang ganun. Okay? Nagets po. Next one. Labeling. Packaging pa rin po yan ha, under ng packaging. Bakit napaka-importante na malagyan ng label? Para saan ba yung label? Bakit importante na dapat may label ang produkto mo? Okay. Bakit?
Because labeling is a display of information about the product. Okay? Kahit sa container pa yan nakalagay. No? So, yung packaging mo, yung produkto mo itself, it has to have a label. 'Di ba? Kasi yung label na yan ang nagpapakilala din kung anong klase ng produkto ang meron ka. Okay? Now, the following factors must be considered in deciding on the labeling of the product. Number 1, establish the image of or even the personality of the product. 'Di ba? The label itself helps the product to be established. Kagaya na lang ng Safeguard. 'Di ba? Now, guys, alam niyo yung mga nakakatulong para makilala ang isang produkto? As I told you, labeling it is, but also the font itself. 'Di ba? Tayo guys, eventually, habang lumalaki tayo, dahil yun ang pinagagamit sa atin ng nanay tatay natin, the Safeguard, pag naliligo tayo, kilala na natin yung packaging. Alam na rin natin yung label, anong klase ng font, no, ang ginamit para mailagay yung label ni Safeguard. Kahit si Palmolive, si McDo, ganun din eh. Si Jollibee, ganun din. 'Di ba? So, the label itself establishes the image and personality of the product. Okay? Another one, it also determines the most important feature of the product, yung kanyang target market. Target market? Let's say, for example, nagbebenta ka ng sabon. Sabon na naman, di umaalis si Ma'am sa sabon, ano? Kasi ang produkto ni mga example ni Ma'am, puro sabon na eh. Yan ang mga nandito sa paligid ko. So, let's say, for example, nagbebenta ka ng sabon. Ngayon, para makilala yung sabon na binebenta mo, dapat yung label niya madaling mabasa. Nakuha? Eh, paano pag naglagay ka ng label? Tapos yung font na pinili mo masyadong maliit, tapos yung pinakang highlight niya masyadong makapal. Eh, didikit-dikit na yun. Hindi na mababasa. Okay? So, always determine the most important feature, your target market. Okay? Napkin, sinong target market? Babae. 'Di ba? Sabon, sinong target market? General market. 'Di ba? Okay, let's say for example, yung swab sa buhok, general market din 'yon. Babae, lalaki gumagamit niyan. 'Di ba? So, always look at your target market when you do the labeling. Napaka-importante po niyan. Okay? Another one that you need to consider when you're going to put a label is to determine where the product will be sold. Saan mo siya ibebenta? No? Applicable ba to sa mga regularity and requirements? Kung meron man. 'Di ba? Baka kasi yung nakalagay sa label mo ay hindi appropriate, makasuhan ka pa. Okay? Always determine where the product will be sold. Okay? And those are your target market. Lastly, determine the placement of the product in relation to other product. Lalo na yung mga particular competitors. Lagi mong titingnan, yung produkto ng aking competitor ay kapareho ng sa akin. Ang pinagkaiba lang is the content of my product and my label and my packaging. Okay? Yun po dapat ang kino-consider nyo lagi. Okay? And of course, the uniqueness of your product. Even if you have the same product with your competitor, ano ang meron ng produkto mo nang wala sa kanila? That is how you will deliver the value. Okay? Get it? Okay, let's now go to the new product development. Nandun na tayo sa new product development. Okay. One of the most effective ways that companies can get ahead of the competition is through introduction of new product. Okay? So, isa daw sa mga effective way ng mga company para makakuha ng mga
o makaangat sa competition is yung pag-i-introduce ng new product kasi they do resell, they also do marketing, malakas ang marketing, and at the same time is meron sila, kapag ang isang produkto bago pa lang pinapakilala, mababa pa ang presyo. Yan ang sinasamantala ng mga mamimili. Ay, mura to. Ito muna yung bibiling ko. Pero, kapag in demand na yung product, at nakita ng company na, ay, okay na, angat na sa market yung product natin, pwede na tayo magtaas ng presyo. Okay? So, for new product development, mas effective talaga, no? Mas umaangat ang isang kumpanya kapag bago pa lang siyang re-release ng product. Kaya maraming company yung hindi sila nag-i-stay sa isang product lang. Although they do so much marketing for the product. But eventually, right after that, pag nag-take off na yung product na yan, they will go now to another product. Okay? Kasi, nakakatulong yun para umangat yung sale. Minsan pa nga, nagko-combine sila eh. Okay, ng one product to another. Now, the rationale behind new product development is yung tinatawag natin na depend its market share. Diba? Tama naman talaga eh. Diba? Isa sa mga dahilan kung bakit nagkakaroon ng product development is para ma-depend ang market share ng isang kumpanya. Diba? Para hindi bumagsak ang sales. Diba? Para hindi siya mawala sa market. Diba? Okay. Let's say for example, yung Safeguard. Ang Safeguard, from time to time, meron yang mga nagde-develop ng kanyang product. Those, they focuses on sabon. They also try to innovate and create new product na mayroon pa rin kinalaman kay Safeguard. Nakuha po? Kita nyo, may hand wash na ngayon. Diba? Meron na siyang meron siyang iba't ibang kulay, si Safeguard. Dati puti lang si Safeguard eh. Ngayon may orange na, may pink na. Diba? Okay. So, that is number one rational reason kung bakit kailangan mag-produce ng new product ang isang kumpanya. To defend the marketplace. Or market share, rather. Number two, to position ahead of competition in market segment. Okay? Para i-position yung sarili nila or i-position yung kanilang kumpanya sa market segment. Kasi nga naman, kumbaga pag nawala sila sa market, makakalimutan yung product nila, bababa yung sales nila. Okay? So, next one, of course, para hindi sila mangungusan ng mga competitors. Okay? Next one is to establish a foothold in a future market in the future. Okay? Kasi kapag kilala na yung produkto na meron ka, from the packaging pa lang, from your label pa lang, kahit magpalit ka ng produkto, mag-innovate ka ng produkto, at nagustuhan yan ng customer mo, babalik at babalikan yan. Nakuha po. Okay. Next one, to take advantage of strength in product distribution. You know naman guys, diba, the SWOT analysis. They do that every day. They do that every month sa kanilang business, sa company. Diba? They always take advantage of the strength ng product distribution. Diba? Paano yung mga product distribution? Pwedeng supplying, pwedeng retail, pwedeng, anong tawag dito? Networking, no? So, pwede rin, maraming paraan ang distribution ng isang produkto. And they always take advantage of that. Kung ano yung makita nila na, anong tawag dito? Magte-take advantage sila, at kung ano yung makita nilang malakas, dun sila nakafocus. Okay? So, stop po muna tayo for our lesson, no, sa first part ng ating developing marketing mix. On our next lesson, we're going to discuss naman about the new product development process. Okay? We're going to discuss the layers and the processes. Kung paano ba yung
development of new product. The process of developing the new product. Okay? So, that will be all. I'm looking forward, everyone, that you're going to review our lesson para sa recitation natin next week. Okay? So, thank you very much and have a nice day.